Sir, sa survey po ng social weather stations, -15 po ang net satisfaction ratings ni President BBM sa kanila pong March 2026 survey. Mula po yan sa -3 noong November 2025. Sa tingin po ninyo, may malaking factor yung mga issues sa korupsyon? Bakit hindi nasisiyahan ang Oh, mga Pilipino sa performance ng presidente? definitely po, yan ay nakita nating compilation ng yung ano ba tawag nito, frustration at kawalan ng tiwala ng Pilipino sa Pangulo at sa gobyerno because of the issues na parang wala siyang control sa gobyerno eh. Obviously, parang hindi siya attached sa tao. Parang ine-escape niya ang mga issues na dapat harapin. I mean, ang dami nang binanggit, gaya ng sinabi ko ni Zaldi, ni Gutesa, ng 18 soldiers. Ang dami ng mga pictures at ebidensya na lumalabas. And yet, ang tutok ng gobyerno, impeachment pa rin ni VP Sara. I mean, okay, you want to investigate Vice President Sara for all the allegations you have against her. Pero, okay naman sa atin yun eh, para malaman natin totoo, sino si Piatos, saan mo nila ginastos ang confidential funds. Pero kung ganyan ang ating parameters, aba, imbestigahan din natin lahat. Sagutin din ng Pangulo sa niya nilagay yung mga confidential funds niya. Sagutin din ng Pangulo yung mga allegations sa kanya ni Zaldi. Sagutin din ni Pangulo yung mga patutsada ni Martin. Sagutin natin lahat yon, alamin natin lahat yon para bumalik ang tiwala ng publiko sa ating pamahalaan kasi nakikita na ginagawa yung tama. Kaya nawawala ng tiwala ang tao, hindi lamang sa Senado, lagi nilang tinuturo ngayon, ang integridad ng Senado ay sirang-sira na. Hindi lang po Senado ang sirang-sira na, buong gobyerno po ang integridad sirang-sira na. And anong kailangan natin gawin? Isa lang, gawin lang natin yung tama. Gawin natin yung palabasin natin ng totoo at parusahan natin lahat na nagkasala. People wants to see the real criminals go to jail and cases filed against them. Hindi yung mga pawn at hindi yung mga kalaban lang sa politika. Kaya nga ang tanong ko, bakit puro majority black senators lang yung pinagkakasuhan ng gobyerno ngayon? Bakit hindi nila kasuhan yung mga congressman na binanggit na, yung mga senador ding iba na binanggit na rin ng nakita na ng maraming ebidensya. Bakit kung gusto nila talagang ipahuli yung mga sila Bato, sila Senator Bongo, sila Vice President Sara for crimes against humanities and anong tawag nito yung mass murder because of Tokhang. Bakit hindi nila kasuhan dito? Bakit hindi nila kasuhan sa Pilipinas para dito malitis at dadalhin pa dun sa ibang bansa? Ano pong asan po ang fairness doon? Obviously, kaya walang tiwala ang tao dahil ang kilos ng gobyerno ngayon, it's not about justice, it's not about seeking the truth. It's only about politics and getting rid of your enemies. Ang panawagan po natin, lahatin na po natin ang ating mga opisyal mula Presidente, Vice President, Senador, Congressman at lahat ng opisyal ng gobyerno. Ilabas nyo na po ang salin ninyo 10 years sa publiko at tingnan natin kung sino talaga ang merong integridad at karapat-dapat na mamuno dahil hindi nagpayaman at nag-abuso sa pwesto. At yung makikita natin nag-abuso sa pwesto, mag-resign na kayo. Opo, Chairman, kayo po ay hepe o pinuno ng PDDS. Ito pong sinusulong na Constitutional Assembly o CONAS para po amyendahan ng konstitusyon. Yung inilahad po recently ni Senator Amy Marcos, no election scenario sa 2028. Anong tingin nyo dito, Chairman? Ang palagay ko, totoo po yung sinabi ni Senator Amy at maganda yung kanyang pagkaka-expose dito dahil nag-atrasan bigla ang gobyerno na biglang naging joke-joke lang. So, totoong pinag-usapan nila pero ngayon joke-joke lang. Hindi yun joke. It was really an option and something that they are pursuing to my opinion dahil
nakikita nila hindi nila tatalunin si VP Sara kung sa 2028. So tama si Amy na ang plano nila ay magkaroon ng term extension. Maganda po ang charter change dahil yung atin pong saligang batas 1987 ginawa, ang siya pong naging dahilan kung bakit sobrang humirap ang ating bansa at nagkaroon ng sobrang kapangyarihan ng gobyerno na inabuso ng mga politiko na nagpahirap sa bansa, kinontrol ang ekonomiya, kinontrol ang trade at nagpayaman sa mga nasa pwesto. So tama pong baguhin ang salikang batas. Ang mali ay yung term extension at saka yung no election. Yun ang ating harangin. Pero yung pagbabago ng salikang batas dapat sa pamamagitan ng isang constitutional convention, hindi po ng constituent assembly. Para po ang mga ordinaryong tao, tayo mga bago na tao, ay magkaroon ng pagkakataon mag-participate doon sa pagkandidato bilang magiging mga delegado sa ng komisyon na bubuo at susulat ng bagong konstitusyon. Hindi po yung CONAS or Constituent Assembly na puros membro lang ng Kongreso ang magsasama-sama at bubuuin ang bagong konstitusyon na probably will only strengthen the powers that are already excessive given to them. Excessive sa Pangulo, excessive sa Kongreso, baka palakihin lang niya ng pork barrel niya, pahabain ng term, palakisin ng kapangyarihan nila, at ang control sa ekonomiya. Yan po ang ating ayaw mangyari sa CONAS. Pero pag CONCON, yung mga reformers na mga ordinaryong tao na nagsasuffer dahil sa kalupitan at kasamaan ng sistema sa bansa, mga negosyante, mga professionals, mga kabataan, mga laborers, ay magkakaroon ng pagkakataon makilahok at sumali at kumandidato at maging membro ng delegasyon na bubuo ng konstitusyon. Pagka nabago po natin ang konstitusyon at naiayos natin, mabilis pong uunlad ang Pilipinas. Pwede nating ibalik ang lupa sa tao. Pwede nating bawasan ang mataas na buwis. Pwede tayong mag-craft ng mga pulisiya na magpapalaya ng negosyo at trade sa bansa para dumami ang trabaho. Pwede nating alisin ng Pangulo. Pwede rin nating alisin ang vice Pangulo o vice Presidente. Kung gusto ng mga anti-Duterte, alisin si VP Sara. Gusto ng mga hindi, gusto ng mga pro-Marcos, gusto ng mga anti-Marcos, alisin si BBM. O yun, pag charter change, magkakasundo kayo, pwede nating alisin pareho at maglagay tayo ng mga sistema, opisyal at mga pinuno na gusto natin at yung sistema na gusto natin na kahit sinong umupo, hindi tayo aabusuhin o magkakaroon ng mas maliit o mas kokonti o mas mahirap na oportunidad abusuhin ng political powers at payagyamanin ng ating sarili. Then in fact, pwede nating isara ang Kongreso, pwede nating isara ang buong gobyerno at lumikha tayo ng bago na matino at magbigay at hindi masyado makapangyarihan na kagaya nito na iniipit ang ating mga rights at ang ating mga freedoms. Yun po. Opo, last na lang on my end, Chairman. Sa tingin po ninyo, sakto po ang priority sa last 2 years ng administrasyon kasi yung araw-araw po na hinihingi ng taong bayan, yung hostitious flood control, hindi po ito po nabibigay. Pero yung panukala na amyenda ng konstitusyon, yan po yata nauuna sa agenda, Chairman. Though, ang mga issue na ito ay idinenay naman ng Malacanang. Ang nakikita kong nasa unang issue ng Malacanang ngayon ay alisin si VP Sara. Mali. Ipakulong ang mga senador na kalaban nila nasa mayorya. Mali. Ang dapat nilang unahin, ekonomiya, trabaho, pagkain, mataas na presyo ng kuryente, gasolina, lahat mataas, lahat mahal.
Walang perang tao. Ang lahat na lang, pati mayayaman, lahat ngayon nangungutang. Puro politiko lang ang may pera. Yan ang kailangan nilang unahin. Na kailangan pinababayaan at napapabayaan dahil nadadrag ang buong bansa sa usaping pampolitika dahil pilit nilang ini-impeach si VP Sara, no, nahahati ang bansa at pilit nilang pinakukulong yung mga senador, so lalo nagkakagulo. At kahit i-violate na nila ang batas, tapakan nila ang karapatan ng mga tao, wala silang pakialam dahil gusto lang nila manatili sa pwesto at kapangyarihan. Yan po ang nakikita kong priority ng gobyerno natin ngayon, kaya maling-mali. Kaya mga kabayan, akin pong panawagan, panalangin natin ang ating bansa na alisin na talaga ng Panginoong Diyos ang mga masasamang tao sa gobyerno at mga leader natin. Magkaroon na talaga tayo ng pagkakataon na baguhin ang ating batas, ang ating saligang batas at mga leader na nag-abuso at nagpahirap sa atin.